Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy na ginagabayan ng ating Panginoon at tayo po ay patuloy na pumupuri sa ating Panginoon sa pagpapahiram sa atin ng buhay at kalakasan. Yan. Binabati po namin kayo ng isang magandang umaga. Ito po ang inyong Kuya Bong at ang ating pong mga listeners ay binabati rin po natin, mga listeners natin dyan sa Alicia, sa Tirad View, Santiago, Isabela, Ilocos Sur, Dipaculaw, Paler, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Bataan, Zambales at Bulacan. At syempre, sa south naman ng Manila, Cavite, Laguna, Batangas, all the way to Mindoro. Yan. Pinabati rin po natin ang mga kaibigan po natin na nakikinig ngayon dito sa Mega Manila. Kayo po ay nakikinig sa AWR 89.1. Kaya huwag niyo pong palitan yung ating pong station kung saan kayo nakikinig. At syempre, i-share din po natin kung kayo man ay nakikinig sa ating pong Facebook page na Adventist World Radio Manila o kaya yung YouTube channel na Adventist World Radio Manila din. So atin pong i-text kung meron kayong mga katanungan, gusto nyong humingi ng libreng libro, 0917-174-2777. Nakikita rin po natin yan sa ating pong screen sa Facebook at YouTube. At 0918-944-7891. So ano po ba ang mga karaniwang hinaing ng mga tao ngayon? No? Paano tayo magiging safe online? Yan, paano daw magiging maayos ang ating mga posts, no? Physically, paano din tayo magiging safe, no? Mapapanatili ba natin ang ating pong mga sarili na maging safe sa lahat ng mga pagkakataon, no? Tayo po ay titingin sa ating pong banal na kasulatan para makuha ang mga pangako ng ating Panginoon at mga katotohanan na ating pong magiging practical na solusyon sa ating pong buhay. Kaya naman, huwag kayong alis. At share din po natin kung meron kayong mga pagkakataon. Share po natin ang mga programa natin dito sa Adventist World Radio Manila. At ito ang Mga Pangakong Di Nabibigo. Nakikinig na papakinggan po tayo Monday to Friday, no? Alas 8 hanggang alas 8:30 ng umaga, no? Sunday pala, Sunday through Friday. Yan. At wag po kayong mananawas sana at tayo lagi ay makinig ng salita ng ating Panginoon. So, ang topic po natin ngayon, encouraging safety, no? Yung paghihikayat na tayo ay laging ligtas, no? Paano po ba na tayo ay maging safe? Ang text po natin ay galing po sa Proverbs 4:6. Sabi po dito, do not forsake wisdom and she will protect you. Love her and she will watch over you. Yun po pala mga kaibigan, no? Kailangan tayo ay merong wisdom, no? Para makita po natin kung ano yung dapat nating gawin, ano yung ating mga sasabihin, saan tayo pupunta, no? Dahil kung hindi tayo gagamit ng karunungan po natin, maaari, no, na tayo ay malagay sa pagkakataon na unsafe, no, yung lugar. Actually, meron pong saying, accidents happen because people doesn't pay attention. Oh, yun pala, no? Nagkakaroon ng mga aksidente o kaya nangyayari ang mga bagay-bagay sa online dahil hindi tayo pay attention, no? Hindi natin tinitingnan kung ano dapat yung ating pong gagawin. Alam niyo po, yung kaligtasan po o yung safety ay hindi lamang po tungkol sa pagsasara ng mga pinto o pag-iwas sa panganib. Ito po ay tungkol sa paglikha ng kultura, no, ng karunungan, yung pangangalaga at pagiging responsable, no. Sa bahay man, sa simbahan, sa paaralan online, ang mga Kristiyano po ay tinatawagan na maging tagapagtanggol, no, ng kapayapaan at tagapagtaguyod ng kaligtasan o yung ating pong pinopromote po natin yung safety. Kaya naman, ating pong tingnan yung ating pong acronym, yung encouraging safety. Apat na word lang po ito, safe. No? S-A-F-E. S, speak up for what is right. No? Magsalita tayo
tungkol sa kung ano yung tama. No, pinagtutuunan po natin dito being safe online, no. Maari ding makita natin yung being safe physically, pero ang focus po natin dito ay yung being safe online. O letter A, act wisely and responsibly, no. Kumilos po tayo ng matalino at responsable, no. F, foster environments of trust and respect, no. Pagyamanin po daw natin yung kapaligiran ng merong pagtitiwala at paggalang. And letter E, educate and equip others to stay safe, no. Turuan din po natin at bigyan ng kasangkapan ng iba na manatiling ligtas. Okay? So yan po, paano tayo magiging safe, no? At ma-promote ang safety sa online, okay? Tandaan po natin yung word na safe. Isa-isin po natin 'yan. S, no? Speak up for what is right. No, magsalita daw po tayo kung ano yung tama. Alam niyo po, yung pagsisimula ng kaligtasan kapag ginagamit po natin ang ating boses sa pagtatanggol at katotohanan, naproprotektahan po natin yung mga mahihina, no? Natutugunan po natin yung nakakapinsalang gawain ng iba, no? Ang katahimikan po usually ay nagdudulot ito ng panganib, no? Pag hindi tayo nagsalita, yung iba nadidisgrasya or tayo mismo ay nasa panganib. Okay? Sa Proverbs 31:8, ito po ang sabi, speak up for those who cannot speak for themselves, no? Oh, yun po pala, no? Paalala po sa atin, magsalita daw po tayo para doon sa iba na hindi makapagsalita para sa kanilang sarili. Kailangan daw po pala tayo ay maging aware doon sa mga nangyayari sa paligid po natin, lalong-lalo na yung mga tao na naaapi, no? Sila po nabubuli. Buti nga ngayon sa gobyerno po, no, meron ng talagang batas against bullying, no, lalong-lalo na sa mga eskwelahan. Dapat po ay iwasan po natin ito, no? O kaya yung mabuli o kaya yung iba ay mabuli, no? Napakaimportante na maging aware po tayo dun sa mga nangyayari sa paligid. Now, sabi po sa Ephesians 5:11, have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them, no? Huwag daw po tayong makialam o makiisa, no, sa bunga ng gawa ng mga kadiliman. Bagkus atin pong ilantad ito, no? Ipakita po natin ang hindi magandang nangyayari o resulta ng mga gawang kadiliman. Alam niyo po, minsan kapag tayo ay tumatahimik lang, no? Lalong dumadami yung mga gumagawa na sila ay mangbubuli ng iba kasi they can get away with it, no? Ang nangyayari ay, sige, kaya ko naman, nakakatakas naman ako, o wala namang ginagawa yung iba. So gagawin at gagawin nila po ito, no? Hanggang sa hindi po ito malantad at hindi sila maparusahan o makulong. Kaya napakaimportante, huwag tayong tumahimik bagkus atin po silang ilantad, no? At sila ay they may be put behind bars. Now, sabi po ni Albert Einstein, the world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything. No, ang sanlibutan daw po, sabi ni Albert Einstein, ay hindi mawawasak ng mga gumagawa ng masama, kundi ng mga nagmamasid sa kanila ng walang ginagawa. Yun po pala, no? Kapag tayo daw po pala, nonood lang tayo sa mga nangyayari sa paligid na hindi man tayo kumikilos, walang mangyayari, kundi eto ay magpapatuloy yung mga kasamaan na ito. At gano'n na mangyayari, no? Dadami ng dadami yung gagawa ng masama. Sa halip na ito ay napigilan dahil sa tayo ay kumilos, tayo ay hindi lamang nagmasid, kundi tayo kumilos para mapuksa ang mga bagay nito, ay eventually mamawasak ang sanlibutan. Huwag po sanang dumating sa gano'n, bagkus tayo po ay kumilos. Huwag po sana tayong manood lamang. And if we are concerned of the safety of ourselves and others, we will do something about it. Sabi po ni Desmond Tutu, if you see something wrong and do nothing,
You've chosen the side of the oppressor. Ang bigat po, no? No? Kung may nakita daw tayong mali at wala tayong ginawa, pinili po natin ang panig ng aapi. Oh, na-realize po ba natin 'yan? Na kapag tayo ay basta na lamang dumiretso at wala tayo halimbawa may nakita tayong inaapi, no? At tayo ay tumuloy na lamang. Oh, parang parang we condole, no? We condole to the things that they are doing. Kaya kailangan tayo ay kumilos. Hindi man dun sa panahon na sila po ay inaapi, kundi hahanap tayo ng tutulong kasi baka mamaya tayo rin naman ang mapunta sa peligro o sa panganib, no? Kailangan tayo ay humanap ng iba na makapagpipigil nung pang-aapi. Yan. So, napakaganda nung reminder sa atin. So, yan po, yung S, speak up for what is right. Not just speak up, do something. No? That you may remain uplifting what is right. Okay? Ang sunod po o yung A doon sa ating word na safe. A, act wisely and responsibly. Kumilos daw tayo ng matalino at responsable. Alam niyo po, yung pagtataguyod ng kaligtasan ay nangangahulugan ng yung pagiging maagap, no? Yung pag-iisip bago kumilos, yung pagtatakda ng matalinong mga hangganan, yung mga binabanggit natin dito yung mga boundaries, no, para sa ating sarili at saka minamahal po natin. Kaya nga kumilos tayo, no, ng hindi haphazardly, no, kundi yung may matalinong pagkilos at kailangan tayo po ay maging responsable. Sa Matthew 10:16, be as rude as snakes and as innocent as a dove. Okay? Napaganda nung teksto po na ito. No? Maging matalino daw po tayo tulad ng ahas. Pero inosente gaya ng mga kalapati. Minsan, mas madali tayong makakagawa kapag tayo ay kumikilos na parang wala tayong magawa. Kasi pag ganyan po kasi, ina-underestimate po tayo nung gumagawa ng hindi magaganda. No? Hindi gumagawa. Talagang sinabi na, wala naman yan magagawa. Sige, bayaan mo na lang yan siya. Pero yun pala, meron pala tayong magagawa. No? Dahil sa kumikilos tayo ng matalino. No? Napaka-importante na tayo ay tutulong. Hindi ilagay yung sarili natin sa peligro o panganib, kundi kikilos tayo ng may mga plano at may katalinuhan. Sabi po ng Proverbs 27:12, the prudent see danger and take refuge, but the simple keep going and pray and pay the penalty. Oh, di ba po? Napakagandang paalala sa atin. Yung mabait daw po ay nakakakita ng panganib at nanganganlong. No? Tumatago muna siya. Hindi naman po masama o hindi kaduwagan yung umatras. No? Kung alam mo naman talaga na wala kang magagawa sa panahon na yon, ay umatras ka muna. Kailangan mag-regroup, no? Mag-regroup, magplano muna, no? Para merong magagawa sa susunod. Kasi ano pang magagawa mo kung ikaw ay patayin na, no? Pero isang pasubali dito, ngunit ang simple o hindi nag-iisip ay nagpapatuloy. At siyempre, nagbabayad sila ng kaparusahan. Sa halip na managumpay doon sa mga pagsubok, managumpay sa mga dumadating na mga sigalot, no? Ay hindi tuloy nananagumpay dahil sa sugod ng sugod na hindi nag-iisip. Napaka-importante na tayo po ay makita natin yung panganib. At tingnan po muna natin, i-assess po natin kung kaya ba natin. O kung hindi, ay matras muna tayo. Magplano muna tayo para tayo ay magtagumpay. Okay? Sabi po ni Benjamin Franklin, an ounce of prevention is worth a pound of cure. No? Tama naman yun. Ang pag-iwas, ang pag-iwas ay mas mahalaga kaysa sa maraming mga lunas na atin pong naiisip. Katulad niyan, naalala ko rin yung isang word na binabanggit, no?
yung a stitch in time saves nine. Oh, kung meron daw po kayong isang damit na merong tastas, anuhin mo na agad, no? Ay, ayusin mo na agad kung ito ay 1 inch pa lang, ayusin mo na agad. Kasi kung hindi mo ayusin, tas ginamit mo pa ng ginamit, ay baka mas malaki yung gawak, no? At mas malaki yung magiging tastas. Baka mamaya hindi mo na ito maayos, no? Kaya napakaimportante, tandaan po natin, an ounce of prevention is worth a pound of cure. Mas mabuting gumawa na ng solusyon ngayon kaysa maghintay pa na mas malaki, no, yung danger. Sabi po ni M.H. McKee, no, wisdom is knowing the right path to take. Integrity is taking it. No? Ang karunungan daw po ay yung alam natin, yung tamang landas na dapat nating tahakin yan. Ang integridad ay tinatahak ito, no? Kapag alam natin, no, marunong tayo na kung saan ang ating lalakaran, lakaran na po natin ito. No? Huwag na nating hintayin na ano pa ang mangyari. Okay, so yan po. A, act wisely and responsibly. Okay? Yan po doon sa pangalawa natin sa ating pong acronym na SAFE. Yan. Ang pangatlo naman po ay foster environments of trust and respect. No? Pagyamanin daw po natin ang mga kapaligiran ng pagtitiwala at paggalang. No? Alam niyo po yung pamilya po natin, yung paaralan, simbahan o online ay dapat tayong mag-focus na tumulong, no? Na magkaroon ng lugar kung saan ang mga tao ay nakakadama na sila po ay ligtas na magsalita, sila po ay lalago at sila po ay magiging maayos at magiging gagaling sa kanila pong mga hinaing o sa kanilang mga problema. Kaya nga po napaka-importante na sa ating pong buhay, sa pamilya po natin, sa paaralan kung saan tayo maaaring nagtatrabaho, sa simbahan na tayo po ay miyembro, at sa online po na circle po natin, ay maging lugar po sana ito ng isang lugar na ligtas, no? Na ang pagsasalita ay magiging maayos at ang mga tao na sumasali dito ay lalago. No? Sabi po sa Romans 14:19, let us make every effort to do what leads to peace and to mutual edification. Oh, ganda po, no? Sikapin daw po natin, mga kaibigan, na gawin ang mga bagay na nagdudulot ng kapayapaan at nakapagpapatibay ng isa't isa. No? Tayo po ba sa ating pong pagsasalita ay nag-encourage po tayo ng kapayapaan? No? Pag tayo po ba ay nagpo-post, no? Napapatibay po ba natin sila sa pananampalataya? No? Atin pong tingnan po yan at atin pong sikapin ang bawat isa. Yung pag-post po natin, pag-react po natin, pag-comment po natin ay maging paraan na sila po ay magiging tataas ang kanila pong mga spiritual na buhay at pananampalataya. Sa 1 Thessalonians 5:11, sabi po, encourage one another and build each other up. No, palakasin daw po natin ang loob ng bawat isa at patibayin po natin, no, ang bawat isa. No? Huwag po sana tayong magda-down. Minsan ngayon very judgmental ang mga tao, no? Na hindi pa naman alam yung buong kwento, tayo ay nagsasalita na against a person. No? Huwag po sanang gano'n. Ang kailangan po natin ng mga post ay yung encouragement. O kung may nais kayong sabihin doon sa tao na hindi tama, ay hindi tama yung ginawa nila, you might as well talk to the person personally. Yan. Huwag po natin i-post sa Facebook, kundi maaari kayong mag-send ng personal message doon sa tao. Huwag lang ilagay sa internet. Okay? Sabi po ni Theodore Roosevelt, people don't care how much you know until they know how much you care. Ang ganda po, no? Ang mga tao, wala silang pakialam, no, doon sa mga tao.
sa dami ng nalalaman mo, 'no? Maaaring ikaw ay matalinong matao at marami kang nalalaman at ikaw ay nagbabasa ng maraming mga libro, 'no? Wala silang pakialam diyan hanggang hindi nila nalalaman kung gaano ka mahalaga sa kanila, 'no? If you really care, 'no, your wisdom doesn't actually mean much. But if you really care, kahit hindi ka naman masyadong matalino at kung alam nila ay ikaw ay concerned sa kanila, ay mas papakinggan ka ng mga tao. Sabi ni Bryant H. McHill, "Where there is respect, there is peace." Yan po pala. Ang sagot po pala sa mga kaguluhan dito sa mundo ay respeto, 'no? Kailangan pala ay, merong paggalang, nirerespeto natin ang bawat isa. Yun po pala ang kailangan. Halimbawa, merong post yung isa o maaaring ay hindi mo gusto yung kanyang post, pero respetuhin mo yung kanyang opinion. Hindi mo naman kailangan na siya ipahiya sa mga tao na nakakakita ng kanyang post. No? Napaka-importante po niyan. Pero sasabihin ng iba, nakakainis naman eh. Para namang hindi gumagamit ng isip tong ano, no? Hindi nagbabasa. May mga post nga eh, no? Basa-basa rin naman kung may time, 'no? Minsan naman kasi, nakita lang yung ano, yung, headline ay nag-comment, hindi pa naman alam kung ano talaga yung nandun sa loob. Pero hindi mo naman kailangang pahiya yung tao na gano'n. Maaaring busy lang siya, 'no? Hindi naman siya nakapagbasa talaga ng buo. Ang nabasa niya yung mga comment at nakisali na lang dun sa mga comment. Let us be ano, 'no, ang kailangan po sa atin dito ay, maging patient tayo sa mga tao na mga ganyan at atin po silang intindihin. Kung may respeto tayo sa kanila, magiging maayos ang buhay po. At yung pinakahuli, doon sa ating pong acronym na SAFE, E, educate and equip others to stay safe, 'no? Turuan daw po natin, lalong-lalo na yung mga anak po natin, 'no? At, bigyan natin ng sa equipment, sanayin po natin sila at, linangin ang kanila pong mga, talento para sila ay maging ligtas. Alam niyo po yung kaligtasan ay isang, pinagsamang responsibilidad, 'no. Ito po ay, dapat ituro, 'no, ng iba at yung iba naman kailangan ay tanggapin po ito, 'no. Minsan ang mga kabataan po natin, sila po ay mahina, 'no, at hindi agad-agad na nakikita yung karunungan. Pero kapag tayo po ay, naging nag-o-offer na sila po ay i-train, 'no, na para sila ay maging matalino sa pisikal, emosyonal at sa digital na mga na ginagawa po natin, ay naiintindihan po natin at naiintindihan rin ng ating kinakausap na kailangan ay sanayin nila ang sarili nila paano maging safe online. Sabi po sa Proverbs 22:6, "Start children off on the way they should go." 'No? Oo. Pasimulan po natin yung mga bata na ituro ang tamang landas, 'no, na kanila pong lalakarin. Kasi napakaimportante sa buhay po natin na hindi lang basta papabayaan yung mga tao, yung mga bata, 'no? Ang mga bata po kasi, sumusunod lamang 'yan kung ano yung sinasabi ng mga magulang sa umpisa, 'no? At kapag ang magulang ay tinuro, tama nga yun, train up a child in a way he should go, 'no? Ah, turuan po natin sila ng tamang landas, 'no, para kung sila man ay tumanda, hindi nila tatalikuran ang mga bagay na ito. Kaya tayo na mga magulang ay meron pong nakaatang sa atin pong responsibilidad para ituro ang tama sa ating pong mga anak. Sa Hosea 4:6, "My people are destroyed from lack of knowledge." No, yan nga po, no, yung mga bata, wag minsan kasi inahayaan natin diyan, sinasabi po natin na, "Mga bata pa lang yan, hayaan mo muna sila. Muspus-musmus pa yan." Yan nga po ang umpisa, no? Kailangan bata pa lang sila, tinuturo na natin yung tama. Tinuturo na natin yung tamang ugali, 'no, ang tamang pagkilos.
Dahil 'pag hindi ho natin tinuro sa kanila ay mapapariwara sila. Lalong-lalo na kailangan ay ipakilala natin sila sa ating Panginoong Hesus. Hindi po nila malalaman 'yan, ang pananalangin, hindi nila basta-basta malalaman 'yan. Kailangan po tayong maging example sa kanila. Turuan natin sila paano manalangin, turuan natin silang basahin ang banal na kasulatan. Kung hindi pa po nila maintindihan, tayo mismo ang magturo sa kanila para maintindihan po nila. Sabi po ni Nelson Mandela, education is the most powerful weapon you can use to change the world. No? Kailangan po talaga turuan natin po yung mga anak ng tamang landas para sila ito ang tatahakin po nila. Sabi ng unknown author, equip the mind and protect the soul. No? Bigyan po natin ng proteksyon ng ating pong mga isip. At syempre, mapoprotektahan natin yung ating kaluluwa. So yan po, yung ating pong acronym, SAFE. No? S, speak up for what's right. A, act wisely and responsibly. No? F, foster environments of trust and respect. And E, educate and equip others to stay safe. Okay? Alam niyo po yung paghihikayat sa maging ligtas o safe ang isang tao ay tungkulin po natin. No? Bilang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, tinawag po tayo na maging matalino, mapagbantay, mapagmahal, paglikha ng lugar kung saan nadarama ng mga tao na sila po ay protected. No? Igalang po natin at pahalagahan po natin sila. Kailangan po mag-umpisa na tayo ngayon, no? Maging mabait tayo sa pagsasalita, magtakda po tayo ng mga hangganan, no, magturo ng katarungan, no? At patuloy na tingnan ang lugar kung saan tayo magiging ligtas. Kaya naman patuloy na italaga natin ang buhay natin sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, Diyos na nasa mga langit, muli po kaming lumalapit sa inyong banal na harapan. Nagpapasalamat po kami na kaya naming maging safe ang aming pong paligid, ang aming pong mga sarili, pati na rin ang aming pamilya. Pero hindi po namin magagawa ito ng lubusan kung hindi nyo kami tutulungan at gagabayan. Kaya inanyayahan po namin kayo na patuloy na manguna sa aming pong buhay. Papasalamat po kami sa inyong pangako ngayon at basbasan po ang bawat isa sa aming pong paggawa sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig sa ating pong programang mga pangakong di nabibigo, no? Sa ating pong sunod na pagkikita. Nawa po ang pag-iingat, gabay at pagpapala ng ating Panginoon ang inyong patuloy na maranasan. Magandang umaga po sa inyong lahat.